is your number one SM radio station. Love Radio. Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nais ko lang sanang ibahagi ang aking nakakakilabot na karanasan nung ako ay pumapasada pa ng Uber. Taong 2016, buwan ng Oktubre, nang may maisakay akong isang may edad na babae na maamo ang mukha. Nakaputing damit ang babae at mula sa Parañaque. Papuntang Quezon City ang matanda, sa may Balete Drive to be exact. Medyo nakakaramdam na ako ng kaba kasi nga 10 oras na ng gabi. May mga kwentong kababalaghan pa naman akong naririnig tungkol sa lugar na yon. Pero ganun pa man, tuloy pa rin ang biyahe. Maayos naman na naging biyahe namin at nakikita ko sa aking rear view mirror ang pasahero ko. Tahimik lamang siya at parang napakalungkot ng kanyang mga mata. Madali kaming nakarating sa gawin ng Balete Drive. Pagliko namin ay bigla akong napapreno dahil may isang malaking pusang itim ang biglang tumawid. Nang muli akong lumingon sa rear view mirror, biglang nawala ang pasahero ko. Yay! Sa sobrang takot ko, napapikit ako. Pero pagdilat ko, nandun na naman yung babae sa likuran ko. Paano naman yumukulang? Oo nga. Baka nung pumeno ka, nahulog yung lipstick niya. Pinulot niya lang. Eto naman, no? O, di naman ka, baka lasing ka. Malay mo na sub-sub lang dahil nagpreno ka nga ng malakas. Nakakaloka. Pero napansin kong biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Biglang nanlisik ang kanyang mga mata. Pero itinuloy ko pa rin ang pagmamaneho. Hindi pa kami gaanong nakakalayo nang may bigla na namang tumawid na isang malaking itim na aso. Bigla ulit akong Bigla ulit akong napatapak sa preno. Sumilip ulit ako sa likuran. Katakang nawala na naman na parang bula ang aking pasahero. Hindi ko alam kung matatakot ako sa kwento. O matatawa. Pinuloko mo kami pareho. Napapikit ulit ako sa takot. Lumitaw na naman ang babae. Pulang-pula ang kanyang mukha at nanlilisik ang mga mata. Eh, ko ba na masubsub ka? Literal pulang-pula kayo mukha. Sa ekspresyon ng kanyang mukha ay parang puno ng galit ang babae. Hindi ako makapagsalita. Ipinagpatuloy ko lang ang biyahe. Hinahantay kong makarating agad at maibaba ang nakasakay sa akin. Bago pa kami makatawid na Aurora Boulevard, ay bigla na namang may tumawid na malaking tao na nababalot ng kung ano-anong abubot ng basura at grasa sa katawan. Tumingin pa sa akin ng malalim at mataliman lalaki. Sa aking pagkabigla, ay napadiin na naman ang aking tapak sa preno. Dahan-dahan kong tiningnan sa rear view mirror ang babae sa likuran. Wala na naman. Biglang naisip ko, hindi kaya siya din yung mga biglang tumatawid sa aking harapan at nag-iibang anyo lamang? Nais ko tuloy magsisi kung bakit tinuloy ko pa ang biyahe kong yun. Laking gulat ko dahil pagtingin kong muli sa likuran, nandun na naman muli ang babae. Ngayon ay may kakaiba na sa kanya.
Nakita ko siyang duguan ng mukha at nalilisik ang mga mata. Halos panawan ako ng ulirat ng mga oras na yon. Nasabi ko na lang sa malakas na boses na, "Diyos ko, tulungan niyo po akong ilayo sa impaktang ito." Biglang nagsalita ang babae na galit na galit. "Buwisit kang demonyo ka! Anong akala mo sa akin, multo? Pabigla-bigla ka magpreno? Nasusubsub tuloy ako dito sa likod. May nakausling bakal sa upuan kaya ako duguan. Bilisan mo! Dalhin mo ako sa ospital! Walang yakang driver ka!" Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba eh. Nanlamig ako sa aking narinig. Sinugod ko agad siya sa ospital at muli siyang hinatid sa kanyang destinasyon. Hindi ko na siya pinagbayad at simula noon natuto na akong maging mahinahon sa pagmamaneho. Ako po si William, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. 17 years old ako noon nang tumira ako sa bahay ng tiyuhin ko sa Cavite. Ang pakay ng pagtira ko doon ay para makahanap ng trabaho. Sa Bulacan nakatira ang mga magulang ko at dalawa ko pang kapatid. Sobrang malapit ako sa kapatid kong si Clara, kaya nang mapahiwalay ako sa kanya ay sobrang namiss ko siya. Dumating ang debut ko. Hindi nakapunta ang mga magulang ko at mga kapatid ko. Hinandaan naman ako ng tito ko pero nagkunwari lang akong masaya. Dinamdam ko talaga ang hindi pagpunta ng pamilya ko sa espesyal na araw ko. February 2007. Dito na napansin nila tito na naging tahimik na ako. Hindi na ako masyado nagsasalita at bihira na lang nila ako makitang tumawa. Miss na miss ko na kasi talaga ang pamilya ko, lalong-lalo na si Clara. Hanggang isang araw sinabi ng isang tiyahin ko na hiring sa kumpanyang pinapasukan niya. Nag-apply naman ako agad kasama ang kapitbahay namin na si Maan. Pagkatapos naming mag-take ng exam, tumambay muna kami sa napakalawak na open field ng kumpanya. Naupo kami sa tabi ng malaking puno. Si Maan sobrang daldal habang kausap ang mga kasama naming nag-a-apply din ng trabaho. Ako naman, walang imik at sobrang tahimik lang talaga noong mga oras na yon. Nang malaman namin na nakapasa na kami sa exam at interview, agad na kaming nagpa-medical. Pero maya-maya, sinabi sa amin ng employer na kailangan muna naming hintayin na mag-endo ang ibang empleyado bago kami ma-hire. Nadepress ako nang malaman ko yon. Dahil nga sa bata pa ako, hindi pa ako sanay sa ganong rejection. Akala ko makakapagtrabaho na agad ako para mabawasan naman ang lungkot at pagkamiss ko kay Clara. Pero hindi pala. Simula noon ay hindi na kami masyado nag-uusap ng tito ko. Ilang gabi akong hindi makatulog. Kung ano-ano na lang naiisip ko hanggang sa mapaidlip ako. Maya-maya, makikita ko na ang liwanag sa kwarto ko. Umaga na naman. Minsan bumabangon ako na banas na ako. Kaya kahit wala pang tulog, diretsyong maliligo na ako. Isang beses ay hindi ako nakatiis. Habang naglalaba ang tito ko, bigla ko na lang nasabi na, "Tito,
Tito, gusto ko magwala. Nagulat si Tito at biglang kinuha ang anak niya na binabantayan ko noon. Sandali lang ha, tatawagin ko lang ang mga kapitbahay. Ang sabi ni Tito. Halata ko ang takot sa mga mata niya nang sinabi niya yun sa akin. Nang makalabas na siya ng bahay ay doon ako sumigaw ng sumigaw. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Parang biglang nag-ibang tao ako. Nag-iba ang boses ko na parang boses ng lalaki. Ayan na. Pagtingin ko sa salamin ay halos mahindik ako sa itsura ko dahil nanlilisik ang mga mata ko. Napaupo ako sa sofa at napatingin sa kisame. Mataas ang kisame nila Tito. Bigla kong naisip, ano kayang pakiramdam nang nakabitin sa kisame na yun? Na-imagine na naman. Nag-Spider-Man siya gumagapang sa dingding. Bago pa ako gumawa ng hindi maganda ay dumating na ang mga kapitbahay namin. Kinakausap nila ako. Tinawagan ni Tito si Mama para sunduin ako. Dinala ko sa hospital para ipa-check up. Hindi ko na matandaan kung ano ang mga ginawa nila sa akin. Dahil sa kalagayan ko, inapilitan na lang silang iuwi ako sa Bulacan. Nang makarating kami sa Bulacan ay doon ako nagwala ng nagwala. Ang sabi nila, sinasapian daw ako. Ilang araw na walang tulog ang mama ko kakabantay sa akin dahil sa 10 oras ng gabi ay tumatayo ako sa higaan para lumabas at wala sa sarili. Isang umaga, sinumpong na naman ako ng sapi. Sa pagkakataong ito, naramdaman kong may isang babae ang sumapi sa katawan ko. Para akong pinagtutulungan ng mga lalaki. Naririnig ko ang mga boses nila na nag-uusap at humahalakhak. Pero iba ang mga salita nila. Parang mga banyaga. Sumisigaw ako ng tulong habang ang mga kapatid ni Papa ay pinipigilan akong pumiglas. Pinahawak sa akin ang crucifix. Alam kong nawasak ko yon at nasugatan ako. Pero nung nahimasmasan ako, wala namang sugat ang mga kamay ko. Dinala ako sa albularyong kilala ng lola ko, pero hindi naman ako napagaling. Ang sabi naman ng isang kamag-anak namin, dalhin daw ako sa Batangas dahil may kakilala sila doon na malakas na manggagamot. Dinala ako sa Batangas para patingnan sa isa pang albularyo. Ang sabi ng manggagamot, malakas na elemento daw ang sumapi sa akin. Gumamit ang albularyo ng malalaking kandila sa orasyon. Ibinigay din sa kanya ang buo kong pangalan, kasama ang isang damit, at sinimulan na ang ritual. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Sabi ng albularyo, sa malaking puno daw nang galing ang elemento. At ang madalas na mabiktima ng sapi ay yung mga tahimik na tao. Ala? Hoy! Maingay kaya kami tabi. Ang ingay kaya namin! Di ba maingay tayo? Sino may sabi tahimik tayo? Bigla ko tuloy na alala yung malaking punong tinambayan namin nung nag-a-apply kami ng trabaho. Kinumpirma ng tiyahin ko na ang kinatitirikan daw ng opisina nila ay dating tapunan ng mga salvage victim. Naalala ko tuloy yung babaeng sumapi sa akin. Doon siguro siya itinapon pagkatapos siya lapastanganin at patayin. Sabi pa ng tiyahin ko, marami pa raw kababalaghan na nangyayari sa opisina nila, lalo na pag night shift. Minsan may maririnig silang batang umiiyak sa CR. At ang madalas daw na magparamdam
ay ang panaghoy ng misteryosang babae. Pero tunay ngang kapag-anak ng Diyos ay hindi kanya pababayaang mapahamak sa kamay ng mga demonyo. Sa tulong ng taimtim na pagdarasal at pagmamahal ng pamilya ko, ay unti-unti ko ring nalagpasan ang madilim na yugtong ito ng aking buhay. Hindi na ako muling ginambala ng espiritu ng babae. Ngayon ay may asawa na ako at 2 anak. Naibabahagi ko na rin sa mister ko ang sinapit ko dati. Kahit naman siya ay naniniwala sa kababalaghang gaya nito, dahil sa probinsya daw nila, sa Burias, ay maraming insidente ng gaya sa akin. Saan yung Burias? Nang maiwasan. Pero salamat sa Panginoon dahil patuloy niyang ginagabayan ang buong pamilya ko. Ang maramdaman kong may nagmamahal sa akin ng totoo ay sapat na para tuluyang makalaya sa kamay ng demonyo. Ako po si Reyna, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Kaya ako, hindi ako lumalapit Basta ako madaldal talaga ako, partner. Hindi naman talaga ako, ewan ko sa'yo, partner, minsan tahimik ka din. Hindi, pero ang Huwag nga kayo, minsan may singaw lang ako. Kaya hindi ka nagsasita. Huwag kang i-judge. Hindi ka tahimik. Hindi ka tahimik. Singawin lang talaga ako. Meron ako kakilala na nagsabi sa akin na pag nakakapanood siya ng mga nakakatakot sa basta mga lalo-lalo na pa-Halloween na ganyan. Tapos nakakapanood siya ng mga yung may mga nagpaparamdam. Ang lagi niya sinasabi, depressed yung taong yan. Lagi niya sinasabing ganun kasi posible. Kasi nga katulad na nangyari dito kay Reyna, kapag ka ikaw yung depressed, yung malungkot na malungkot ka, pwede kasing palibasa itong taong tong kakilala ko napagdaanan niya kasi. Pwede kasing talagang meron na talagang sumasapi kasi totoo naman yun. Huwag tayo hindi maniwala, baka mamaya alam niyo na. Sampulan kayo. Sampulan. Mahirap, naniniwala tayo. Pero meron din na kasi dahil sobrang malungkot, produkto ng hindi magandang takbo ng pag-isip. Oo, nag-hallucinate, 'di ba? Na parang kakaisip, parang feeling niya, yun nga, kaya niya yung kisame, mga ganun. Nakakatakot yung no? Kasi sa yung parang kwento feeling niya, conscious sa lahat sa ginagawa niya. Although may mga parts na hindi niya na alam, pero may mga parts na alam siya. So, hindi ko alam kung dahil nga sa depression o talagang may sapi. Pero either, parehas silang totoo. Na-imagine ko yung nung sinabi niya doon sa tito niya na, "Tito, parang gusto ko magwala." Diba? Parang siguro kaya natakot yung tito niya. Diba? Hindi ko tuloy nabigyan ng hostage yung sinabi ng tito niya na parang nagmamadali. Kasi nga, nakita niya na nilisik yung mga mata, diba? Tapos na iba yung boses. Babae siya, tapos naging boses lalaki. Oh my diba? God. Tsaka para hiklatin ng tito yung anak niya. Correct. At lumabas, ibig sabihin, natakot. Takot na takot talaga at manawag pa ng kapitbahay. Diba na-imagine ko ano yung itsura mo noon, ano yung takbo ng isip mo noon. Hindi, tsaka para isipin mo yung kisame, ano kayong feeling? Oh my God. Hindi na natuloy kasi hindi ko pala kaya. Na-realize niya, hindi pala ako si Spider-Man. Na-realize niya, depressed lang pala siya. Hindi siya si Spider-Man. Pero of course, the mind is a very powerful tool. Yes. Napaka-makapangyarihan. Kaya nga, kapag ka lagi mong iniisip na malungkot, katulad na nangyari sa kanya, di ba? Ang layo-layo niya kasi sa pamilya. Doon naman nagsimula ang lahat, nalulungkot siya. Parang feeling niya, ang layo niya kay Clara. Kasi di pa siya nakapagtrabaho. So, mga nagdagdag para yung kanyang kalungkutan. At sabi nga daw nila, talagang yun yung mga inaatake. O yung sinasapian yung mga mahihina yung kalooban. Kasi ang utak natin, yung brain natin, nagre-release ng mga chemicals yan Kaya kuminsan, di ba, pag nag-kick yung adrenaline, yung mga bagay na hindi natin kaya, nagagawa natin, nagkakaroon tayo ng parang superhuman strength dahil nga doon sa nire-release ng brain natin. Kasi ang adrenaline, lumalabas yan pag life-threatening. Pag emergency. Kaya di ba, kapag ka may sunog, hindi mo maintindihan, nabuhat mo na yung anak mo, nabuhat mo rin yung ref. Di ba? Adrenaline rush ang tawag doon. Sobrang pagmamadali. So, totoo yun. Napaka-powerful ng utak. Minsan, itong utak natin ay nagdadala sa matinding kalungkutan. Pero isipin din natin, yung utak din natin, yung magbabalik sa normal na takbo
tatakbo nito. Diba? So, It's important that you surround yourself with love. With love. Yes. Tingnan mo, nung bumalik siya ng Bulacan, di ba? Correct. Tapos nandun na yung pamilya niya, na talagang tinutukan siya. Mas madali para sa kanya na, alam mo yun, na makabawi o makabalik. Oo, yung ganun. Kasi kung iisipin natin, halimbawa, yung pag nalango ka sa alak, wala ka namang sapi, pero hindi mo rin naalala. Hindi mo rin alam kung Parang ganon din yun, siguro, ang nangyayari sa kanya. Totoo yan. Kaya ako lagi nakikipag-usap sa mga sa mga tao. Totoo yun, importante yun na kunyari may pinagdadaanan at saka hindi sa mga taong nega. Kasi pag nega din, na-absorb mo din yung energy nila eh. Correct. So, tama yun na paligiran mo ang sarili mo ng mga masasayang tao, yung mga matitinong kausap, di ba? Hindi yung mga may mga baliw-baliw din. Kami pong tatlo dito, baliw-baliw kami dito. Pero okay lang, naitanggap na namin kasi yun. Yun na yun eh. Ito na yun kami. Pero ako, sabi ko nga kunyari pag may pinagdadaanan tayo, napakaswerte natin sa trabaho natin kasi kahit papaano yes, outlet din natin ito na share minsan natin yung nararamdaman natin. At the same time, nakakatawa tayo. Pagkatapos ng programang ito, kahit papaano gumagaan na parang, gumaan din pala yung pakiramdam ko compared do sa mga taong, di ba, na nakaharap lang sa computer, hindi naman sila pwede makipag-chismisan basta-basta. So, importante talaga mailabas mo yung nararamdaman mo. Nakakagaan siya ng pakiramdam. Basta surround yourself with positive people, surround yourself with love, 'di ba? Tapos yung ganun para hindi ka vulnerable, para hindi ka madaling pasukan ng mga masasamang espiritu kasi at kung elemento. mapapansin natin sa mga naibabalita, sa mga kwento-kwento, lahat ng sinasabing nasasapian, yun yung may mga matinding problema sa pamilya, depressed sa yung sitwasyon sa buhay nila. Wala tayong narinig na mayaman na sinapian, na masaya na sinapian. So definitely parang problemado. May kinalaman sa state of mind ng tao din. Oo. So kaya nga, 'di ba siya mismo, si Reyna mismo nagsabi na nung depressed siya, ang daling siyang pasukan ng ng masasamang isipin, ganyan, kasi nga napakalungkot. Correct. Pero wag din natin isa-isang tabihin tama yung mga elemento kasi totoo din naman yun. Kasi yung katotohanan na sinabi ng albularyo na nanggaling sa puno, 'di ba? Hindi ka naman malamang, di mo naman kinuwento, tumambay po ako sa puno at may ramdaman po akong kakaiba. Kung bagano sinabi nung albularyo na yung punong may puno kang tinambayan at doon nanggaling yung hindi magandang elemento. So, totoo din siya. So, wag nating isang tabi yung aspetong yun. At saka isa pang hugot ng Mahiwagang Burnay, talagang if it is not meant for you, it is not meant for you. Kung hindi para sa iyo ang isang bagay, hindi talaga ibibigay. 'Di ba? Tingnan mo yung trabaho na akala mo para sa iyo na. Akala mo okay na, masaya ka na, magpapa-medical ka na. Tapos biglang sinabi, ay hindi pa, hintay natin mag-endo, 'di ba? Kung nagstay ka diyan, malay mo hindi lang yung babae yung sumapi sa iyo kasi nga meron palang history yung lugar. Tapos ka pa, lungkutin ka o lagi kang favorite ka ng mga elemento. Sabi niya, yan yung favorite natin, dyan tayo sumapi. Pre, ikaw naman, pre. Diba? So, everything really happens for a reason. Tingnan mo, nang dahil dyan, nakabalik ka ulit sa pamilya mo, nang dahil dyan, siguro mas nailigtas ka sa mas matinding kapahamakan. Naisalba ka, diba? Sa madaling salita. Nakakalurky yung nangyari sa Reyna. I hope it doesn't happen to anyone else. Nakakalurks talaga. Sabi ko nung bata ako, nakakita ako ng ganyan sinasapian, na iba yung boses. Nakakatakot talaga. Na parang, hindi siya yung titang kilala mo o yung kapatid na kilala mo. Correct. Tsaka ang lakas-lakas niya, parang ibang tao siya. So talaga naniniwala ako sa elementals. So kasi nagiging vessel ka ng ng mga elemento. Di ba kasi parang empty yung soul mo di ba? Pag depressed ka, parang wala kang purpose sa buhay, parang gano'n nangyayari. So ikaw yung perfect na perfect na sapian. Magdasal. Importante yan, mga kabisyo, ha? Uy, batiin ko lang ng happy birthday ang morning man ng 99.5 Love Radio Legazpi. Uy! Si Tommy Tambay. Happy birthday, Tommy Tambay! Happy birthday! Happy birthday sa'yo. Ano bang meron dyan? Baka naman. Padala ng mula sa Legazpi. Happy birthday, Tommy Tambay ng Love Radio Legazpi, ang kanilang morning man. Belated happy birthday kay Michael and
Ryan James Santiago. Yan, enjoy. Sana tuloy-tuloy pa rin ang inyong celebration kahit huli na mukhang week-long celebration. Uy, bongga, pang-mayaman. Oo, pang-artista, week-long, daming cake. Iba din. O, ikaw, Kabisya, kung meron ka rin kwento na gustong mong i-share sa amin, pwedeng nakakalurky, katulad ng kwento ni Reyna na nakakatakot, pwedeng nakakalungkot, nakaka-inspire, nakakatawa. Email us, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Gotta go, mga Kabisyo. Enjoy the rest of your day. Muli ako po sa Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, walang matatag na relasyon Sa malanding may determinasyon. Yun! Love Radio. Love lang. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Ito na sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Ano ba tong bisita namin? Ang tagal-tagal sa restroom. Masakit na ng tiyan ko. Natatandaan ko, 9 years old pa lang ako noon sa may lumang bahay namin. Nasa may pintuan ako ng banyo. Hawak ang tiyan ko at pumapadyak-padyak. Nung araw kasi na yon, may mga bisita kaming mga balikbayan. Medyo naparami ang nakain kong tsokolate. Nakita ako ni Mama na namimilipit. Sabi niya, "Hoy, doon ka na lang magbanyo sa kabila." Ang sabi niya. "Sa bodega po, naku, ayoko po, madilim doon, Ma, samahan mo na lang ako." Sagot ko sa kanya, "Ikaw na lang, kaya mo yan. Big boy ka na, aasikasuhin ko pa yung mga bisita namin." Di no choice ako. Nilakasan ko na lang ang loob ko. Yung bodega namin ay bahagi ng naunang ipinatayong bahay ng stepdad. Doon namatay ang unang asawa niya at ang panganay na anak niya dito. Nakapikit ako habang kinakapa ang switch ng ilaw. Aandap-andap ang fluorescent light pagbukas ko ng banyo. "Ay, sorry po, akala ko po walang tao." Ang sabi ko sa matandang babae na gumagamit ng banyo. Ngumiti lang ang matanda sa akin. Naghintay na lamang ako sa labas ng pintuan ng bodega. Sakto, biglang lumabas si Mama. "Oh, hindi ka pa din nakapagbanyo?" May tao po kasi sa banyo dyan sa bodega, yung matanda. Matanda? Wala namang matanda dito, ah. Yan na naman. Yan na naman. Pag matanda, nakakatakot. Grabe kayo, ha? Please, Tangenyo. Please naman, Tangenyo. Either bata or matanda. Oo nga, no? May bata sa banyo. Oo, may matanda sa banyo. Sa kayong Oo. Pero bakit yung madre mas nakakatakot yan sa pare? Matanda? Wala naman matanda dito, ah. Yung mga bisita natin mag-asawa at wala silang kasamang matanda. Ang sabi ni Mama. Parang umurong ang sakit ng tiyan ko nang marinig ko ito. Totoo nga ang balita na may matandang babae na nagpapakita sa bodega. Usapan na kasi noon dito sa amin. Akala ko panakot lang nila sa akin yon nung bata pa ako. Hanggang ngayong binata na ako, hindi ko makakalimutan ang itsura ng matandang babae na nakita ko. Kulay brown ang suot niyang duster na may ginansilyong balabal na puti. Kulubot ang mukha at maputla ang mga labi. Tsaka parang pag ginansilyo, parang nakakatakot, no? Pag may suot pag ginansilyo, di ba? Parang lolang mga ano. Nangingilabot pa din ako pag naalala ko ang mga nangyari. Ayaw ko man tanggapin, pero sa huli,
nalaman ko na active pala ang third eye ko. Binata na ako noon. Nag-aaral ng dentistry sa Maynila. Every other weekend, umuwi ako sa lumang bahay namin. Siyempre, iwas na ako sa bodega. Nag-bonding kaming magpipinsan, naglaro kami ng unggoy-ungguyan. Matapos ang bonding, natulog na kami. Nang natutulog na kami ng isang pinsan ko, nagising ako kasi may batang tumatalon sa may corner ng kama. Yay! Diba? Nakakatakot yung matanda, nakakatakot yung pagbata. Abangan natin yung madre pagkakamali. Pagdilat ko, nakita ko ang isang batang lalaki, around 4 to 5 years old, nakasandong puti. Bumaba siya ng kama tapos tumakbo pa palabas ng kwarto. Nagigiggle at gustong magpahabol. Napatayo ako at hinabol ko na lamang siya ng tingin. Ang totoo, wala naman kasing bata sa bahay namin na gano'n ang edad. Bakit siya ako? Nagtalokbong na lamang ako, siniksik ang mukha ko sa likod ng pinsan ko at natulog ulit. Sanay na din naman ang pamilya ko sa mga kababalaghan na nararamdaman nila sa bahay. Mga tunog ng nagpa-flush ang toilet sa madaling araw, tunog ng may nagsasali ng bigas, tunog na nagwawalis ng mga tuyong dahon ng mangga sa labas at tunog ng nagbobomba sa poso. Pero ako lamang ata ang nakakarinig ng tunog ng isang napakabigat na baul na nakatali sa chains. Ano ba yan? May third eye na, auditory din? Di ba may ganon? Napapakinggan niya yung hindi na napapakinggan ng normal na tao. Na nakikita, napapakinggan. Hindi ko na lang din sinasabi na kahit sa apartment namin sa Project 4, may nararamdaman din naman ako. Ayoko tong maging friend. Na-realize ko. Marami kang nalalaman. Ang dami kang nalalaman eh. Gabi noon, nagre-review ako sa subject namin na jurisdiction. Kailangan kabisaduhin ang mga RA. Pagkatapos kong mag-review around 2 a.m., natulog na ako. Nakapwesto ang electric fan sa may paanan ko. After 20 minutes na nakapikit ako, bumaling ako sa left side at lumipat ang electric fan sa mukha ko. Oh my God! Hindi ko kaya to! Nakakatakot! Oh my God! Nakakatakot! Yung pagtalikod, pagbaling mong gano'n. Hindi ko kaya. Ang lamig-lamig at sobrang hangin. Naka number 5 atang electric fan. Hindi ako makagalaw kahit gusto kong gumalaw. Hindi din ako makasigaw. Gusto kong sumigaw kasi may malaking lalaki na humihinga sa tenga ko. Basta yung malo niya na yan. Hindi ko kaya! Ito batang medyo gusto kong sumigaw kasi may malaking lalaki na humihinga sa tenga ko. Malaki na malalim ang boses. Ang nakakadagdag ng eagerness ko na sumigaw is nararamdaman ko yung balbas niya sa pisngi ko na sumasayat. Gus! Kanay! Pinilit kong igalawan pa ako and thank God na igalaw ko. As soon as naigalaw ko na wala na ang entity at ang electric fan ay bumalik na sa paanan ko. Napabalikwas ako ng bed. Hingal na hingal. Nag-pray. Pumasa naman ako with flying colors sa subject, pero hindi pasado na makalimutan mo mag-pray bago matulog, regardless kung sobrang pagod ka na. Otherwise, baka dalawin ka ng higanting yun. Hanggang ngayon na nasa Amerika na kami, may mga paramdam din. Pero hindi ko na ikukwento. Baka maihina ang tambalan at baka atakihin pa si Tanghenyo. Ako po si Noy, tambalanista from Vegas. At ito ang super unusual story ko. Bawiin mo yung sinabi mo kanina. Alin? Yung ayaw mo maging kaibigan. Nasa Vegas. Oo nga eh.
Ano, alam mo naman, nag-joke kami dito. Nasa Vegas ka pala. Hindi ka dapat inumpisan mo, ako po ay taga-Amerika na ngayon. Ay, nako, nakakalurky. Hindi naman yan, nakakatakot Grabe, no? naman. Ay, huwag mo na akong takutin, masyado na akong takot, ha? Iniisip ko nga baka lasing ka lang. Baka naman sa mga pagkakataong Or baka sobrang bangag sa pag-aaral. puyat ka lang, mag-hallucinate ka kaya na. minsan, di ba, parang ano yan di ba, parang thin line difference between yung antok ka sa totoo, sa realidad, sa ganyan. Pagpagod, yung mga ganyan. But anyways, Baka naman pala po ng lahat to. pero confirmed naman na meron siyang third Consistent eye. kasi, Oo, consistent siya mula sa, ay sorry po, dito sa matanda, nasa CR. Oh my God. Alam mo yung wala namang tao sa bodega, tapos may tao sa CR. Tapos wala namang nakatayo sa likod, tapos biglang may nakatayo. Parang hindi ko meron kasi likod. Nagparaning sa kwento. May, alam mo parang, kasi Kung alam mo, may nakatayo pala sa likod mo, di ba? Andun yung matanda at yung bata. Nakakatakot. Hindi na-imagine ko yung sa bodega, yung parang, yung matanda, hindi naman, nakakatakot. Bakit nakakatakot pag hindi nakaharap sa'yo? Yung pag nakatalikod, di ba? Nakakatakot. So kaya harap sa'yo pa konti-konti, tapos nakangiting nakangiti. No? Uy, meron na nakita ko yung billboard ng It, naalala ko lang, may part 2 na. Matagal na actually. Matagal na ba? Hindi na matagal na may sequel. Oo, ang tagal ng sequel. Parang kailangan ko balikan natin It 1 eh. Pero, hindi, naalala ko lang yung ngiti ng ngiti-ngiti kasi yung nakakatakot sa Ang laki-laki ng bibig. Ang laki-laki ng bibig na ang daming ipin. Hanggang ngayon, nasa utak ko yun. Bilog na bilog yung mata, tapos nakangiti sa'yo gano'n, no? Di ba yung laki-laki ng bibig? Huling kinatakutan ko na maraming ngipin yung Minions na purple eh. Alin yun? Yung sa Minions niya napanood yun. Hindi ko napanood. Nakatakot din yun. Bakit nakakatakot yun? Kasi dami ding ngipin. Marami din ngipin. Ang weird kasi. Nakakatakot yung madaming ngipin. Nakakatakot din yung walang ngipin. Oy, hinay-hinay ka naman kay Tanghen. Huwag ka naman ganon, di ba? Well, kainggit-inggit na taga Vegas ka at maayos ang buhay mo dyan. Pero hindi kami naiinggit sa pagiging mo. Pagiging pagkakaroon mo ng third eye. Bakit gano'n, no? Pag mga banyo, talaga sa banyo nyo, di ba? Ano? Ano na naman? Di ba yung mga pagtulo ng tubig sa shower? Nadala na to sa akin. Wala lang tiwala sa akin. Naiinis ako kasi parang feeling ko may tao. Tapos alam mo, nakapatay pa yung screen dito. Direct ipa natin yung widescreen. Mamaya may lalabas na mukha ng babae. Eh, hindi nagpa-fan. Hindi pa nagpapan. Ito yung itim pa tong background. Biglang may lalabas yung mukha ng mata. Nakatakot. Hindi, pero bakit banyo? Laging banyo. What's up with the banyo? May experience din ako Doon may ganyan eh. kwento. Kita kayo niyo may kwento yung mga na-experience mo sa banyo. Ito yung mga sa bahay nyo. Yung tabo na nasa loob ng timba. Kaya feeling ko may tao. Lasing ka ba? Hindi naman. Kasi si Tangeni, yung pagkakaturo niya kasi yung pagturo kasi ni Tangeni kanina parang meron kasi. Kasi nakakatakot. Parang Alam yung binabalik sa likod. parang kasi ang taas niya. Higante ba yun? Nakatingin siya sa yun eh. Ito baba yun eh. Diba ang daming ganap talaga sa banyo? Yung tabo sa timbahan nyo. Tabo? Tabo. Sa timbahan nyo. Kwento mo kay Tangeni yan. Alam ko na yan sa akin galing yung kwento na yan. Kwento mo sa kanya. Masama ang tingin sa'yo, partner. Ay, talaga ba? Bilog na bilog yung mata niya. Ganun. Mas pulang-pula. Ang nakakalurky dito, ba't kita nyo? Ay, nako. Well, dati iniisip ko, parang sa Pilipinas lang ba yun? Kasi aswang, ganyan. Confirm, pati sa Amerika meron. Sinusundan. Sinusundan siya. Minsan nga daw, it's not the place eh. Minsan, it's the person. Yung tao.
Pag nagustuhan ka talaga ng mga elementals susundan ka kahit saan ka pumunta. Bukas talaga kasi. Oo, so alam nila. Sa nakikita niya. Nakakatakot. Paano pag sumama sa bahay niyo mamaya, partner, no? Ay, hindi, partner. Masikip sa amin. Masikip sa amin. Sabi niya, baka sa inyo, malaki bahay niyo. 4 floors. Amin, maliit lang bahay namin, partner. Sa iyo sasama kasi may space. Makakapag-tumbling sila doon. Hindi, marami na dun sisikan na dun eh. Ang dami naman siya. Sa inyo ba? Sa inyo tangin nyo? Sa bahay niyo sa Cavite meron? Parang wala akong nararamdaman. Or baka kasi pag maingay yung bahay. Pag maligalig, pag Oo, masaya. pag maligalig. Pag masaya. Oo. Hindi, pero totoo yun daw ha, na kapag ka ang isang bagay ay puno na, sabi ni Nick Nangit yun, ay puno ng negative na energy, malaki ang possibility na may mga elementong, hindi, na-attract yung mga elemento dun eh, sa negativity. So, yun. So, maintain a happy atmosphere. Atmosphere sa household po ninyo para hindi pasukan na negative. Pero bakit ako yung bahay na pinuntahan ko kamakailan lang? Ano na naman yan? Hindi ko na matapos yung kwento ko eh. Nakakatakot. Nakakatakot talaga yung sobra. Yan yung matanda nga harap sa mamaya pagbukas mo ng banyo. Sa CR ng mga babae, pagbukas nyo, may nakaupong ganyan. Oh my God. Tama na po. Tama na. Ayan. Itabon mo kay Nicole. Itabon mo kay Nicole yung picture. Grabe talaga yan, no? Nakakatakot talaga siya. Okay, overtime na. 9:20 na. Oh, hindi pa kaya. May 2 minutes pa. Hindi, lagi tayo magdadasal. Tama. Ayan yung pinanghahawakan natin lagi, di ba? In fear, hindi lang dahil dito sa yung mga elemental na ganyan. But anything na sa buhay po natin na nakakatakot, di ba? Natatakot tayo manligaw, natatakot mag-apply ng trabaho, natatakot mawala ng trabaho, natatakot. Yun, always pray. Ayun ang ating best armor, mga kaibigan. Trot! Dapat lang talaga maging happy para hindi rin tayo nakakaisip ng mga kung ano-anong kademonyohan. Correct. Kasi pag nag-start tayo mag-isip ng kung ano-ano, unti-unti na yan eh. Magbukas ka ng gripo, feeling mo may kasama ka. Magluto ka, napapraning ka. Oo, feeling mo may nasa Nagpiprito ka, feeling mo yung usok, nagpo-form. Hindi, di ba? Pag problemado ka, nasa isip ko pa ng isip na kung ano, no? Praning ka na eh. Correct. Tapos ganun sa likod. It might not even be, yung bukas yung third eye mo eh. Because of yung praning ka, yung malungkot ka. Tama. Kung ano-ano yun eh. So, nag-hallucinate ka. So, always try to maintain an atmosphere of happiness. Tapusin na natin to. Kasi feeling ko naghahanda yung taga New Media ng panakot sa akin. Panggulat sa'yo. Nagpiprito ka, bigla may madre na lumabas. Natakot. Wala naman talaga. Yung winner yung kwento niya. Nasa tapat niya na electric fan. Oh my God. Tsaka sumasayad yung Nakakatakot. Ayoko na. Itigil na natin to. Sakit na tenga ng mga tao. Bunga ng malikot na imahinasyon. Yes, Lord. Natatakot ka sa tinatakot yung sarili. Ayoko na. Itigil na natin ito. Ay, nako. Yeah. Dasal lang kayo pag feeling nyo napapaligiran kayo ng masasamang element. At negative na elements. Yeah. Mga kabisyo, maraming salamat kayo po ay nakatutok sa tambalan. Enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Leala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo! Love Radio. Love lang. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Leala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Leala! Mula sa Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay,
ang kwento. Taong 2002 nang lumipat kami sa isang lumang apartment sa Balik-Balik. Kakagraduate ko lang noon ng high school at kasama ko sa bahay ang tiyahin ko, yung asawa niya at 3 mga bata na anak nila. Sa umpisa ay maayos naman ang pamamalagi namin sa bahay. Pero makalipas ang 1 buwan ay nagsimula na kaming magambala. Nako, alam na this. Alam mo. Eto na. Nilagnat ang 3 taong gulang na anak ng tiyahin ko. Ilang araw pa ang lumipas pero hindi pa rin ito gumagaling. Pina-check up na namin siya sa clinic at binigyan ng gamot. Pero hindi pa rin gumagaling ang pamangkin ko. Isang gabi habang mahimbing na natutulog ang lahat, bigla na lang akong naalimpungatan. Maalinsangan nung araw na yon kaya nakabukas ang pinto ng kwarto ko. Sa 2nd floor ako nakapwesto at tanaw ko ang hagdan pababa. Ganun, pag nakakatakot yung hagdan, parang nakakatakot talaga. May kakaibang feel sa hagdan no? Parang akala mo talaga may dumadaan eh. Sa 2nd floor ako nakapwesto at tanaw ko ang hagdan pababa. Ilang sandali pa ay bigla na lang akong kinilabutan. Nagtayuan ang mga balahibo ko nang wala namang dahilan. Maya-maya nakarinig ako ng kumakalabog sa may hagdan. Kasunod nito, isang anino ng bata ang nakita kong bumaba. Dis oras na ng gabi pero parang gustong makipaglaro at makipaghabulan ng bata. Pero ang mas kapansin-pansin, nakita kong patulis ang tenga ng bata sa anino nito. Bigla akong napabangon sa sobrang kilabot. Nagdasal ako na nagdasal pero hindi ako makafocus. Nilalamon na ako ng takot ng gabing yon, lalo na nang maramdaman kong papasok sa kwarto ko ang bata. Yay! Ramdam ko ang maliit na yabag ng bata na papapalapit sa akin. Bukod sa mga yabag, dinig na dinig ko din ang paghingal nito. Nanginginig na ako sa sobrang takot. Sa kabila ng hilakbot ay pinilit kong tumayo para buksan ang ilaw ng kwarto. Nang buksan ko ang ilaw, ay wala naman akong nakita. Dahil sa sobrang takot, hindi na ako nakatulog ng gabing yon. Kinabukasan, tinanong ko ang tiyahin ko kung may gising ba sa kanila noong madaling araw. Wala naman daw bumaba sa mga anak niya. Yun ang sabi niya. Nung araw ding yon, dinala ang pamangkin kong may sakit sa Quiapo para ipatawas sa albularyo. Pagbalik nila ng bahay, nanlaki ang ulo ko nang malaman ko ang lumabas na anyo sa tinunaw na kandila. Hugis ito ng isang maliit na nilalang na matutulis ang mga tenga. Yay! Nag-match. Oo. Sabi daw ng albularyo, may kalaro daw na itim na duwende ang pamangkin ko. Kaya ilang araw nang nilalagnat. Nagulat na naman ako. Siguro sa iyo, taong 2019, yung mga gulat ko. Ikaw yung matanda nakakatawa. Ikaw di guluskus lang natataranta na. Grabe siya, matanda talaga. Ang Ang yabang nito, kala mo ba? Di ba may mga ganong matatanda? Na magugulatin. Ay, delikado yan. Abangan mo yan, baka magmali-mali. Bumagsak sa Papunta na magmali. doon. Nagulat ako kay Tangedio. Anyways, nanlaki yung ulo ko nang malaman ko ang lumabas na anyo sa tinunaw na kandila. Hugis ito ng isang maliit na nilalang na matutulis ang mga tenga. Sabi daw ng albularyo, may kalaro daw na itim na duwende ang pamangkin ko, kaya ilang araw nang nilalagnat. Doon ko na ikinuwento ang mga nangyari sa akin nung isang gabi.
Makalipas ang 1 linggo, minabuti na naming lumipat na ng bahay para makaiwas sa anumang pamiminsala ng duwende. Matapos magpa-albularyo ay bigla na lang gumaling ang pamangkin ko na parang nagdahilan lang. Pero kahit natuldukan na ang mga agam-agam namin tungkol sa duwende, nakakaranas pa rin ako ng iba't ibang mga pagpaparamdam. Magkagayon man, natutunan ko lang na wag na lang silang pansinin. Hindi ako mapagpaniwalain sa mga kababalaghan, pero nagbago ang pananaw ko nang maranasan ko ito. Sa buhay natin dito sa mundo, naniniwala ako na kasama na natin ang mga nilalang na hindi man nagpapakita, pero alam nating nariyan lang sila. Ako po si Jess, isang tambalanista, at ito ang kwentong kilabot ko. Katakot. Duwende is real. Tingnan mo, si Jess, hindi nagpapaniwala, ayan tuloy, pinaramdam. Ayaw mo maniwala. Ayaw mo maniwala. Basta ako naniniwala talaga ako sa kanila. Diba? Naniniwala ako na nandyan sila, nag-exist sila. Elementals ang tawag dyan, sabi ni Nick Nangit, mga bantay ng kalikasan. At yung, di ba, kadalasan naninirahan sila sa punso. Di ba yun yung sabi nila? At yun ang paniniwala talaga ng mga matatanda. Na kapag merong tumpok ng lupa, di ba, wag mong sisipain, wag mong iihian, wag mong titibagin. Correct. Kasi bahay yan ng mga elementals. Tama. Tsaka mga puno. Isa din yun. So kapag ka, magpuputol ka, magpapaalam ka. Kasi lagi mong imagine. Totoo yung tabi-tabi po, nuno, ganyan. Kasi totoo yung sinasabi nila na bahay mo. Isipin mo bahay mo na nananahimik ka, nagyoyosi ka, kapre, di ba? Naninigarilyo, totoba akong ganyan. Tapos biglang puputulin, yung matutumba ka. Diba? Hindi ba't magagalit ka din? Landlady, nananahimik ka, nagluluto ka gumagawa ka ng yema balls. Biglang sabihin, lumayas ka dito. Di ba parang ganun yung dating? Correct. Kasi sila naman talaga yung naunang sumalta. Dayo lang tayo. Tayo yung nakikirenta sa bahay nila. Kasi sila po yung nauna sa atin. Di ba? Kumbaga, totoo yun. Tama yung sinabi mo, partner. Parang ako yung naunang tumira dito tapos i-demolish mo. Di ba? Tatagain mo na lang yung puno na matagal ko ng pinamamahayan. Ang laki-laki na nito, nananahimik ako. Kaya di ba parang natanda mo, sabi ni Nick Nangit, ang mga elementals misplaced na ngayon. Misplaced sila kasi ang dami ng pinuputol, na mga subdivision puno. Ganyan. Kaya kung saan-saan na sila natatagpuan. Mabuti sana kung yung duwende ay kagaya ni Dino. Si Dino? Si Dino, yung naging girlfriend ni Pardina. Ang luma! Ang tandaan talaga nitanghin niya yung pangalan. Si Dino. Si Pardina medyo nag-flashback. Si Pardina kilala ko eh. Si Dino, ano jowa ba ni Pardina yun? Yun, si Romnick Sarmenta, siya yung duwende. Saka si Jennifer Sevilla, ganyan. Kasi latest, nabutan ko na kasi Hello, Love, Goodbye. Yung mga movies nyo yung mga movies nyo. Si Pardina, si Dino. Ay, nako, nakakalis. Mga pelikula ni Herbert Bautista dati din. Isipin mo yun, kung gaano ka na tayo katagal sa mundo, hindi pa siya mayor, di ba? Di ba? Anyways, yung mga yan sila Pardina, sila Dino, real yan sila. Mga duwende po diba sila. ang sabi na noon ni Nick Nangit, kapag may nag-invite daw, wag ka daw sasama. Kasi ang akala mong isang araw lang sa kanila, sa'yo, ay matagal na pala. Kasi, di ba, magtataka ka, 2 weeks na ka na pala. Di ba nangyari sa tita mo? Ano Tama to? ba yun? Tita mo ba yun, partner? O invento ka na naman ang kwento para takutin ako. Hindi niya maalala, ibig sabihin, invento ko lang. Sabi sila chismis lang yun. Chismis lang ang lahat, di ba? Hindi naman yung timeline hindi naman na-experience. Kaya lang yung nakita namin, ako personally nakita ko yung talagang sinasama na siya nung engkanto na naiiba yung boses niya tapos ang lakas-lakas niya. So, ang ginawa lang talaga namin lahat ng entry point ng bahay, pintuan, bintana, lahat ng pwedeng lagusan nilagyan namin ng asin. Yeah. Tapos nagagalit siya. Tapos tumawag kami ng albularyo. Yun, tumigil na siya. Tapos hindi na siya nagganon ever, no? Nagpaulit-ulit pa. Ganun. Oo, hanggang sa kasi talagang type na type siya, no? Buti na lang. Ganda sa tita ko. Buti na lang.
hindi. May tao, may ganun kasi. May tinatawag na anayuhin. Yung parang, lapit nilang malakas, engkanto. malakas yung appeal nila sa mga ganun. Diba? Sabi, ano kaya yung tsura ng tita ko para sa, siguro Diyosas siya. Oo, may ganun eh. Di ba may ganun? Yung iba yung definition nila ng beauty. Iba yung definition nila ng ano. Correct ka. Ako, anayuhin din ako ng bata ako eh. Talaga? At least may nagkakagusto. Doon na lang natin tingnan sa sabi ko, anggulong yun. bata pa lang pala gustuhin ako. Yes. Yung hindi ka daw dapat, tama ba yun, Tanghenyo? Sa inyo ba ganun? O yung hindi ka dapat tumitingin sa tubig. Yes, Kahit reflection. Anong, Reflection. Kasi posibleng nandoon sila, mga ganon. Oo. Correct. Isa rin yun sa pwedeng maging portal nila para makapag-communicate sa iyo or 'di ba makatagos sa iyo. Kasi kung minsan may mga pangyayari din yan, halimbawa, naimbitahan ka, nakapasok ka doon sa mundo nila. Kung makapasok ka man doon, wag ka daw tatanggap ng pagkain na Yan. inaalok mo. Kasi may hirapan ka na Kasi lumabas. wala ka ng chance There's na no way lumabas. out. Oo. Ako naniniwala din Parang ako sa mga ganyan. pagka ganun pa naman, ang ipapakita nila sa'yo talagang bandehado ng yung talagang marangya, feast, yan, Correct. piyesta talaga. Ipaparamdam sa yung special ka, Oo, 'di ba? Diyosa ka. Bisita ka. Ganun. So, kung medyo mahina-hina ka, 'di ba? Tapos meron kang insecurities, maiisip mo, bakit pa ano pang babalikan ko sa mundong 'yon? Dito Diyosa ako. Oh, 'di ba? Pero nakakatakot Pero kasi maganda sa nakakatakot. paningin mo. Pero ang totoo, Hindi natin ayoko alam. sabihin pangit sila. Oo, hindi. Kaya nga, hindi natin. Hindi, Baka meron lang sa paligid Oo eh. nga, ito Baka nga. may biglang tumalon mo. Pangit pala. Tumalong-talong dito. Hindi, iba yung definition nila ng beauty. Yun lang yun. Diba? Iba yung definition nila ng beauty. Yan. Tsaka bakit gano'n? Yung mga parte ng bahay, yung hagdan kanina, yung dinidescribe mo, hindi mo maiwasan na mag-imagine eh. Nakakatakot talaga na parang may naglalaro sa may hagdanan. Oo, correct. May tumatalon-talon. Bigla matatakot ka bigla kasi feeling ko dahil lahat ba ng bahay natin may hagdan. Oo Kaya nga. relate tayo pag nagde-describe. Hindi, tsaka siguro kakapanood. Tsaka yung mga kwentong ganyan. Oo, Di Doon ba? lumalabas yung mga mumoy. Doon. Mga pelikula minsan, pag akyat mo ng hagdan, biglang may Nandoon. lilid. Correct. O di naman kaya yung parang perfect definition nila na meron talagang dumadaan sa hagdan. Ewan ko kasi mas mayabag ba sa hagdan o mas Oo nga nagkikrik kaya parang doon, di Kasi ba? Mas may force kasi pag Oo. naglalakad ka. Oo, parang gano'n. Tsaka pag nagde-describe na halimbawa yung kwarto na may cabinet. Ano yung Parang bigla nakakatakot. Meron meron pelikula partner kasi mahilig ka manood yung nasa ibabaw siya ng cabinet. Yun yung nakatakot na takot Conjuring ako. ba yun? Conjuring. Alam mo yung nasa ano ko yun eh. Laging Annabelle? nasa Parang Conjuring nga, oo. Nasa ibabaw siya ng Di ba? cabinet. Nakakaloka. Hindi yung parang for ilang weeks hindi siya maalis sa isip ko. Parang pag nakakakita ako ng cabinet, may feeling ako. Yung kadalasan banyo, di ba yung Yan. eerie, puro banyo yung eksena doon eh. Oo, correct. Di ba nakakatakot? Kasi daw pala, ang sabi is, mahilig kasi yung mga ganyan sa mga lugar na malalamig, tsaka basa, Oo. damp and Oh, cold. Ako din yung may experience akong Kaya ka na naman. Oo nga. Bakit ba? Hayaan mo na magkwento kasi ako. Girl, kwento mo. Hindi nakakatakot talaga. Kwarto na may cabinet, hagdan, tapos yung mga banyo. Minsan pumunta ako sa bahay ng kaibigan ko, in-invite na nila ako. naman? Sobrang nakakatakot talaga yung naging experience ko noon. Huwag kang pumikit. Tama na, may O sige, gulat pwede kang pumikit para ma-imagine mo. Ayoko. Baka mamaya pag dilam nyo, nandito yung mukha mo sa mukha ko. Nakakatakot kaya yun. So parang di ba pag sa cabinet, paano kaya pag biglang may tumalon Oo, sa'yo? di ba? Parang Oo, ganyan. di ba? Parang Hindi parang yung ganyan, di ba? Biglang may tumalon. Oo, sa pag nakakita ka ng cabinet, nakakatakot. Oo nga, yung pinuntahan ko yung bahay ng kaibigan ko. Oo, ano daw? Sobrang takot na takot talaga Oo, ako. talaga. Oo, tapos nga. nanggugulat ka nakagamit naman. ako kasi tumahi ako, ayaw lumubog. Grabe, takot na takot ako. Para sa akin, yan ang pinaka nakakakilabot na experience. Hindi mo banyo, walang tubig. Ayaw lumubog. Yan tatlong yan, ako mga kabisyo. Ay, nakakatakot mo nito, may kumakatok na. So anong gagawin mo? Dudurugin mo? So anong ang ginawa mo? Secret. Alam mo sa mga moments na ganyan,
niya, magiging creative ka. Magiging creative ka. Nakakatakot, nakakataranta yun. Pawisan ako eh. Anong gagawin ko? May kumakatok na sa banyo. Ayaw lumubog. Ay, nako. Paano to? Yung mga natawa na experience na. Di sa ba minsan sa ano? Para sa akin yan ang mas nakakatakot Nakakatakot partner. kaya yun. Sa palagay ko, tapos may kumakatok pa. O di naman kaya, hindi man sa bahay ng kaibigan, Oo. public toilet. Correct ako sa ano, Diba? sa... Kadalasan saan? Gasoline station. Saan? Di ba sa Starbucks isa lang yung ano banyo dyan, Oo. di ba? Sa Starbucks kasi talagang siguradong isa lang. Ang dami maghihintay, unisex pa. Oo, sama lalaki at saka babae at saka PWD. So, kagabi lang. Hindi naman Nangyari sarado yung sa'yo. banyo nila. Kaya lang yung feel na feel mong umuutot ka. Tapos may kumakatok na rin. So, hindi ka makalabas agad kasi alam na, umusgahan ka eh. Wala ka pa namang spray. So, malamang bukas ko ng pinto. Ang bihira. Alam Langhap na. na langhap niya yun. Langhap Oo, sarap yun. oo. Nabusog. Hindi na nag-order ng dessert. Oh my gosh. Yan yung mas nakakatakot. Di ba? Tama. Diyan tayo. Doon tayo sa katatawanan. Huwag tayo doon sa katatakutan. Ay, naku, nakakalurke. Sa probinsya ni Tanghenyo, madaming ganun. Ay, maraming. Di ba? Naanayo ka na ba? Paano? Naanayo. Maraming beses na. Talaga. Talaga? Naks, gustuhin. Iba din. Gustuhin. Ako never ako naanayo at hindi ko wini-wish. Talaga? Hindi ako gustuhin. Pero okay lang. Kasi Yung, sa yung Maynila sister ko kasi- gustuhin eh. Yung Okay. sister ko, yung kapatid ko. Dito sa Manila. Maski kahit saan, alam ko Oo. dati, gustuhin yan sa mga ganyan. Tapos, ano tawag doon? Yung tinatawag na, yung laging na babate. Oo. Oo, yung ganon. Yung usugin. May ganon din eh. Correct. Merong usugin, may gustuhin ng engkanto, mga ganon. May mga ganon. May attracted sa ganon eh. Mm-mm. Ang mahilig na tambayan ng mga engkanto, kuminsan doon sa yung mga parang kusina na pinaglulutuan. Talaga? Bakit? Oo, kasi kuminsan nandun yung mga kumakanta-kanta umano daw na mga babae pag nagluluto. So doon sila na-in-love sila sa mga ganon. Oo, mga ganun. So, di ba wala kang kausap kuminsan pag nagluluto-luto ka, nakikita ka na daw nila sa... Kaya pala ako hindi gustuhin. Kasi wala ka sa kusina. Oo. Tagakain lang ako, hindi ako tagaluto. Una, hindi rin ako kumakanta. O, di ba pag sa probinsya, ang settings ng kusina talaga yung tama. kahoy yung ginagamit. Correct. Open lang yung Open, yes. Henyo ka talaga. Just lang ba yun, Paniwala ka. Convinced eh. Binago mo lahat ng perspektibo namin tungkol dyan. Di tanaw. Kasi wala namang exhaust ang mga bahay, no? So open lang talaga open yung lang. yung lutuan. Kaya sila yung mas parang gustuhin. Kaya pala. Basta maniwala tayo na they exist. Yan. Yes. And we should always believe in coexistence. Correct. Ibig sabihin, pangalagaan natin kung saan din sila nakatira. Tama. Magpapaalam tayo, gagawa tayo ng ritual sa isip natin. Huwag natin basta-bastang iihian, tatapakan, bubunutin, puputulin. Correct. Kasi lagi mong iisipin, may nakatira dyan. Tama. Diba? Kung sa'yo din gawin yan, hindi ba gusto mo rin... Magagalit ka? Oo, magagalit ka din at Oo. gustuhin mo rin gumante. Tama. Yun. Salamat, Jess, for sharing your kwento with us. At kung meron ka pa rin kwento na gusto mong i-send sa amin, pwede nyo pong i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kahit anong Love Radio. Love lang. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Ako po si Jiro, isang teller sa isang money remittance center.
Ang ikukwento ko po ay base sa aking karanasan na hindi ko malilimutan dito sa lugar kung saan nakapwesto ang trabaho ko. 8 months ago nang nadistino ako noong mga unang araw, okay naman. Ito yung matipong partner eh. Walang tuldok yung sentence. Ano nangyari? Ulit. 8 months ago, nung nadistino ako noong mga unang araw, okay naman. Same setup sa mga dati ko napuntahan na mga branch. Pero makalipas ang ilang araw, doon na nagsimula ang nakakakilabot na karanasan ko sa branch na yun. Isang araw habang kabubukas ko lang ng branch, habang naglilinis ako, may narinig akong boses ng isang bata. Habang nagwawalis ako, narinig ko ang mga salitang, "Ayun yun, no?" Nung nilingon ko ang aking ulo, wala naman ako nakitang tao o bata sa paligid ng branch na pinagtatrabahuhan ko. Lumabas ako para tingnan kung may mga bata sa paligid ko, pero wala naman akong nakita kahit isa. Hindi ko na pinansin yung narinig ko kasi baka naman guni-guni ko lang yun. Isang araw habang nagpa-process ako ng isang transaction, may sinabi ang isa sa mga customers ko. "Sir, pwede pala kayong magsama ng bata sa trabaho nyo? Ang bait-bait naman ng boss nyo." Yay! Sa sobrang busy ko, hindi ko pinansin ang sinabi ng customer. Bagkus, tumingin na lang ako sa kanya at ngumiti. Lumipas ang ilang araw, may customer na naman akong nagsabing may bata daw akong kasama. Inisip ko, ginugood time lang ako ng customer ko na yon. Pero iba na ang usapan nang sa pangatlo kong customer na dayuhan, siya naman na nagsabing umiiyak daw ang anak ko at nagtatago sa pinto ng CR ng branch ko. Yay! Bigla na lang akong kinilabutan at nagpawis ako ng malamig kasi ang sabi sa akin ng customer kong dayuhan ay ang sama-sama daw ng tingin ng bata sa kanya. Kinahapunan nang hiram ako ng gamit na palayok sa kapitbahay ko. Nagpausok ako ng insenso sa loob ng branch ko. At habang nagpapausok ako, biglang nanlamig ang batok ko at parang nanlalaki ang tenga ko. Kinabukasan, normal na ang lahat. Wala nang nagsasabi na may kasama akong bata, kaya napanatag na ang loob ko. Pero biglang nagbago ito pagkalipas ng 1 linggo. Kaya nangyari. Ba't kasi insenso? Kaya nga. Hindi, tsaka parang, hindi, pero although dapat naman talaga mag-insenso, pero parang, magtatanong ka muna. Kasi parang katulad yan ng, ano ba explanation sa akin dati? English kasi hindi ko matandaan. Parang halimbawa yung pagsasaboy ng asin. Diba kaya nga asin hindi mo daw dapat parang sinasaboy na tinatapon. Kasi parang imagine mo kung merong elemento dyan o kaluluwa tapos tinapunan ka ng asin. Mararamdaman mo na nakaka-offend yun. Diba parang ito partner, nananahimik ka bigla ka lang tapunan ng asin. Hindi ka ma-offend. Okay, bigla katang tinutukan ng usok na insenso. Hindi ka ba ma-offend? Diba? Anyways. Pero siguro may nagsabi lang sa kanya. Na-invade yung privacy ng mga elemento. So anyways, eto na nga. Ang nangyari pagkalipas ng 1 linggo. Habang nag-encode ako ng mga files ng customer ko, narinig kong gumalaw ang water jug na nasa lamesa sa likod ko. Nung una, hindi ko pinansin kasi nga hapon na at nagmamadali na rin ako sa ginagawa ko. Pero natigilan ako nang naramdaman ko na 3 beses nang gumalaw ang water jug ko. Kaya naman, kahit kinakabahan, kinuha ko ang cellphone ko at kinunan ko ng video yung lamesa sa likod ko.
Parang tayo lang naman dalawa sa booth, partner. Nakakatakot. Tapos alam mo yung feeling ko, partner. Gumagana yung Oo. imagination kasi. Saka, partner, parang feeling ko dito sa studio natin ngayon, parang ang dami-daming space. So, ang dami-daming pwedeng, nasa likod mo, nasa likod ko, nasa Kailangan tabi ko. lumabig yung loob na Kaya kwarto. nga, So, yun na nga, partner. Kahit kinakabahan, kinuha ko ang cellphone ko at kinuhanan ko ng video yung lamesa sa likod ko. Ang akala ko, wala akong makikita. Pero nagulat ako nang biglang gumalaw ang water jug na nasa lamesa ko. Sa sobrang takot ko, bigla na lang ako napatayo sa upuan at dali-dali na lang umuwi. Kung mapipili niyo po ang liham ko, ipapasa ko sa inyo yung video na nakuhaan ko ng araw na yun. Ayoko! I-PM mo na kay Nicole, dali! Ikaw super bilis! ako po si Jiro, isang tambalanista since 2007 at ito ang nakakatakot kong kwento. Yung na-imagine ko kung paano niya video ng pasimple. Hindi po nakaupo siya tapos nararamdaman niya gumagalaw yung water jug sa likod niya. Oo. Yung kunyari lang, parang nag-cellphone lang Oo. siya. ng Ano ba? ordinaryo. Tatakutin mo na naman ako, Ordinaryo. partner! Huwag mo ko takutin! Pili ko itaw sa likod ko! Huwag mo ko tatakutin! Huwag mo kakalabas. Huwag mo ko Bigat ang tatakutin! pinto dito. Always your number one.